Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Narinig mo na ba ang tungkol sa isang kaaway na napakalupit kung kaya't ang Diyos ay nagpahayag ng digmaan laban sa kanila mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon? Isang taong taksil na hindi humarap ang kanilang mga kaaway ay tumutusok, ngunit umaatake mula sa likuran, na laging pinupuntirya ang pinakamahina, ang pagod at ang walang pagtatanggol. Ang mga taong ito ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga pahina ng Biblia na may taglay na marka ng karahasan, paghihimagsik laban sa Diyos, at walang humpay na pag-uusig sa mga tao ng Israel. Ngayon ay sisisid tayo sa kwento ng mga Amalekite, isang tao na naging buhay na simbolo ng pagsalungat, ang banal na kalooban at kasabay ng hindi nagkukulang na hustisya ng Diyos. Ang iyong maririnig ay maaaring magbago sa paraan mo tingnan ang ilan sa mga pinakakapansin-pansin na labanan ng banal na kasulatan. Ang mga Amalekita, mga inapo ni Amalek, apo ni Esau, na kapatid ni Jacob, ay nagdala sa kanilang angkan ng isang pamana na minarkahan ng labanan at kaibahan. Hindi sila malayong mga dayuhan, kundi mga kadugo ng mga Israelita na pinag-uugnay ng mga ugat na bumalik sa parehong sinapupunan ni Isaac at Rebecca. At tiyak para sa kadahilanang ito, ang bawat pag-aaway sa pagitan nila ay hindi limitado sa mga bagay na pampulitika o teritoryo. Nagkaroon ng malalim na espiritual na dimensyon. Halos parang ang sinaunang tunggalian ni Esau at Jacob ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga henerasyon. Sa isang tabi, mayroon ang mga anak ni Jacob, piniling lumakad sa ilalim ng pangako. Mga tagapag-alaga ng tipan na itinatag ng buhay na Diyos, tinawag upang mamuhay hindi lamang bilang isang bayan, kundi bilang isang bansang inilaan. Sa kabilang panig, ang mga inapo ni Amalek ay sumunod sa isang landas ng oposisyon. Hindi nila niyakap ang pananampalataya sa Diyos. Hindi sila yumukod sa kanyang batas. Hindi nila kinilala ang kanyang soberanya. Mas pinili nila ang daan ng paghihimagsik. At sa pagpili na iyon, sila ay naging isang taong palaboy, mga lagalag gumagala sa malalawak na disyerto na walang espiritual na mga ugat, na higit na pinapanatili ng puwersa ng karahasan kaysa sa pag-asa ng isang pangako. Ang paglubog ng kanilang pagkakabuo ay ang tuyong lupain ng Negev, isang rehiyon kung saan ang araw ay walang awang nasusunog at kung saan ang mga pinagmumulan ng tubig ay kasing kahirapan ng mga nakatagong kayamanan. Doon, ang mga tao ay nangakong maging matatag, pinatigas ng malupit na mga kalagayan. Ngunit hindi lamang ang disyerto ang humubog sa kanila. Ito ay ang katigasan ng kanilang sariling mga puso. Ang ipinagkaiba nila ay hindi ang kakayahang mabuhay kung saan marami ang mamamatay, kundi ang kalupitan na naging kanilang pagkakakilanlan. Ang kapaligiran ay nagbigay sa kanila ng pagtitiis, ngunit binago nila ito sa kalupitan. Sila ay naging isang tao ng tuso at pandarambong, nakilala hindi para sa mabuting pakikitungo o karunungan, ngunit para sa karahasan laban sa mga nagkrus ang kanilang mga landas. At sa gayon, higit pa sa mga kalaban lamang, ang mga Amalekita ay naging idineklarang mga kaaway ng banal na layunin. Sila ay tulad ng isang patuloy na anino, isang simbolo ng pagsalungat laban sa Diyos. Sa kaniyang walang hanggang mga plano, kung saan ang Israel ay kumakatawan sa pangako, ang Amalek ay kumakatawan sa paglaban sa pangako. Kung saan sinasagisag ng Israel ang pagsunod at pananampalataya, tumayo si Amalek bilang figura ng paghihimagsik at kawalang-galang. Ang unang naitalang pagtatagpo sa pagitan ng dalawang bansang ito ay naganap sa Rephidim kaagad pagkatapos ng pag-alis ng Israel mula sa Ehipto. Ito ay isang bagong napalaya na mga tao na nag-aaral pa rin kung paano mamuhay sa labas ng mga tanikala ng pagkaalipin. Ang kanilang mga likod ay dinadala ang bigat ng mga siglo ng pagkaalipin at ang kanilang mga puso ay nag-aalinlangan sa pagitan ng pag-asa
at kawalan ng katiyakan. Sa ilang, ang kalayaan ay isa pa ring masakit na aral na minarkahan ng gutom, uhaw at patuloy na pagsubok sa paglalakbay. Ang Israel ay tulad ng isang bata na gumagawa ng mga unang hakbang, marupok, mahina, ngunit itinatag-uyod ng di nakikitang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuno ni Moises. Ito ay tiyak na sa sandaling ito ng pinakamalaking kahinaan na ang mga Amalekite ay bumangon laban sa kanila. Hindi sila pumasok bukas na hamon. Hindi sila nagdeklara ng digmaan in fairness. Sila ay sumalakay ng may kataksilan, sinasamantala ang kahinaan ng isang pagod na mga tao. Dumating sila tulad ng mga tahimik na mandaragit na papalapit sa labas ng kampo, kung saan naroon ang pinakawalang pagtatanggol. Ang mga matatandang naglalakad. Sa mabagal na hakbang, ang mga ina nakarga ang kanilang mga maliliit na anak. Ang mga may sakit na halos hindi maipagpatuloy ang paglalakbay. Ito ay hindi isang labanan sa pagitan ng magkapantay, ngunit isang gawa ng kaduwagan na nagkukunwaring digmaan. Sa pag-atake na iyon, ipinakita ng mga Amalekite hindi lamang ang kanilang diskarte sa pakikipaglaban, kundi pati na rin ang kakanyahan ng kung sino sila. Isang diwa na minarkahan ng kawalan ng takot sa Diyos at ng kawalan ng habag sa iba. Ang kanilang digmaan ay hindi lamang laban sa Israel. Ito ay laban sa kinakatawan ng Israel, sa pangako, pananampalataya at presensya ng Panginoon sa kanyang mga tao. Si Moses, na kinikilala ang kabigatan ng banta bumangon laban sa Israel, naunawaan iyon ito ay hindi lamang isa pang labanan sa disyerto, ngunit isang hamon na nagbanta sa kaligtasan at pagkakakilanlan ng ang mga bagong liberated na tao. Ang pagmamadali ay hindi nag-iwan sa kanya ng puwang para mag-alinlangan. Siya noon tinawag si Joshua, isang kabataang lalaki na umuusbong bilang isang pinuno sa loob ng komunidad, at ipinagkatiwala sa kanya ang gawain ng pagtitipon ng mga lalaki para sa labanan. Ito ay isang hindi pa nagagawang pagtawag. Sa unang pagkakataon, ang mga anak ni Israel ay hindi magmartsa bilang tumakas na mga alipin, ngunit babangon bilang mga mandirigma na nanindigan upang ipagtanggol ang mana na ipinangako na sa kanila ng Diyos. Habang bumababa si Joshua sa lambak kasama ang mga mandirigma, si Moises ay tumahak sa ibang landas. Ang landas ay hindi natunto ng mga espada, ngunit may pananampalataya. Hindi niya hinanap ang mga linya sa harapan, ngunit ang tuktok ng bundok, ang lugar kung saan ang puso ng tao ay nakakatugon sa langit. Kasama ni Aaron at niya, pumuwesto siya roon bilang isang tagapamagitan, hindi nakatayo sa pisikal lakas, ngunit sa espiritual na pag-asa, at sa bundok na iyon ang tila simpleng kilos ay nagkaroon ng walang hanggang sukat. Itinaas ni Moises ang kanyang mga kamay patungo sa langit at ang pagtataas ng mga armas ay naging higit pa sa isang postura. Aminin na ang tagumpay ay hindi magmumula sa lakas ng tao, kundi sa makapangyarihang bisig ng Panginoon. Sa bawat sandali na nananatiling nakataas ang kanyang mga kamay, nanaig ang Israel sa mga Amalekita sa libis. Ngunit nang mabigatan ang pagod sa kanyang mga braso at bumagsak ang mga ito, nanumbalik ang lakas ng kaaway at sumulong sa kanila. Kaya naging malinaw na ang labanan ay hindi lamang pinagpapasyahan sa tuyong lupa ng Refidim, kundi sa hindi nakikitang kaharian sa espasyo kung saan ang pananampalataya, pagsunod at pamamagitan ay nagtatakda ng takbo ng kasaysayan. Ang banal na misteryong ito ay nagsiwalat ng katotohanang umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo. Hindi ang lakas ng espada ang nagtitiyak sa tagumpay ng bayan ng Diyos, kundi ang tiyaga sa pananalangin. Ito ay hindi ang husay ng mandirigma na garantiya ng tagumpay, ngunit ang katapatan ng tagapamagitan na nakatayong matatag sa harap ng trono ng kataas-taasan. Nang makita si Moises na nakikipagpunyagi laban sa bigat ng panahon at pagod, si Aaron at siya ay hindi na natiling walang pakialam.
Nakilala nila ang gravity ng sandali at inilagay ang kanilang mga sarili sa kanyang tagiliran, itinaas ang kanyang mga braso, isa sa bawat panig, upang hindi sila mahulog. At kaya sila ay nanatiling matatag at hindi natitinag hanggang sa lumubog ang araw. Ang nangyari sa bundok na iyon ay higit pa sa isang eksena ng suporta ng tao. Ito ay isang buhay na larawan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng layunin ng Diyos. Tatlong lalaking magkaiba ang tungkulin, ngunit nagkakaisa sa diwa. Si Moses ang namagitan, si Joshua ay lumaban. Sinang-ayunan ni Aaron at sa kanya, bawat isa ay tumupad sa kanyang bahagi, ngunit lahat ay nakikibahagi sa pareho tagumpay. Kaya, sa araw na iyon, nanalo ang Israel sa unang labanan nito bilang isang bansa. Ito ay hindi lamang ang record ng pagtatagumpay ng militar laban sa isang taksil na kaaway, ngunit ang pagsilang ng isang espiritual na katotohanan na magmarka sa kasaysayan nito. Ang episode sa Rafidim ay nagturo sa mga tao na ang mga tagumpay ng Diyos ay hindi lamang itinayo sa nakikitang arena ng digmaan, kundi pati na rin sa lihim na sigaw ng mga bumangon sa panalangin. Ang lambak at bundok ay naging hindi mapaghihiwalay na mga simbolo. Habang ang ilan ay humahawak ng mga espada, ang iba ay nagtataas ng mga kamay, at tanging sa pagsasama-sama ng mga puwersang ito, nagiging kumpleto ang tagumpay. Pagkatapos ng Rafidim, ang Panginoon ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa o pagkalimot. Ang kaganapan ay hindi dapat ituring bilang isang simpleng alaala ng isang tagumpay ng militar o bilang isang kwento na sasabihin mula sa ama sa anak sa paligid ng apoy. Ang Diyos mismo ang nag-utos kay Moises na itala kung ano ay nangyari sa pamamagitan ng pagsulat. Inukit ito bilang isang walang hanggang alaala at bilang isang utos. Ang pagsalakay ng mga Amalekita ay hindi malilimutan, at ang paghatol ng Diyos laban sa kanila ay ihahayag sa salinlahi hanggang sa tuluyang mabura ang kanilang alaala sa balat ng lupa. Ang hatol ng kataas-taasan ay hindi bunga ng biglaang udyok o kabayaran lamang para sa isang gawa ng kaduwagan. Ito ang makatarungang paghatol ng Diyos laban sa pagmamataas ng isang tao na hindi lamang nangahas na harapin ang Israel sa kanilang kahinaan, ngunit sa paggawa nito ay direktang hinamon ng Panginoon mismo. Ang nakataya ay hindi lamang mga pagod na paglalakbay, nanghihina na mga katawan, o isang bagong laya na mga tao. Nakataya ang walang hanggang plano ng manlilikha. Ang layunin na umakay sa Israel patungo sa pangakong salakayin ang pagod ay sa katotohanan na magtaas ng kamay laban sa isa na umaalalay sa mahihina at gumagawa ng walang kapangyarihang martsa. Sa Deuteronomio 25, pagkaraan ng mga siglo, ang tinig ng Diyos ay umaalingaw-ngaw pa rin nang may katatagan tulad ng isang hindi nakakalimutan ang kawalang katarungang ginawa. Ipinaalala ng Panginoon sa kanyang mga tao ang nangyari sa Refidim na inaalala hindi lamang ang katotohanan ng digmaan kundi ang kalupitan ng diskarte ng Amalekite. Hindi nila ginawa harapin ang Israel sa open field. Hindi sila naghahangad ng patas na paghaharap sa pagitan ng mga hukbo. Pinili nila ang isang mapanlinlang na pag-atake na nagmumula sa likuran, na pinupuntirya ang pagod, ang mahina, ang mga hindi na makasabay sa martsa. Ito ay higit pa sa karahasan. Ito ay paghamak sa kahabagan, pagmamataas bago paggalang, ang hilaw na pagpapahayag ng pusong matigas laban sa Diyos. At iyan ang dahilan kung bakit ang utos ng Panginoon ay hindi limitado sa circumstantial order. Ito ay isang solemne, walang hanggang paghuhukom na nakasulat sa kasaysayan ng Israel bilang isang hindi matatakasan tungkulin. Nang sa wakas ay tinamasa ng mga tao ang kapahingahan at kapayapaan sa lupang pangako, dapat nilang tuparin ang banal na hatol na burahin ang alaala ni Amalek mula sa ilalim ng langit. Walang bakas, walang alaala,
walang pagkakataon para sa kanilang pagmamataas na umalingaw-ngaw sa mga henerasyon. Kaya, ang mga Amalekite ay naging higit pa sa isang kaaway na tao. Sila ay naging isang simbolo, isang buhay na representasyon ng espiritual na paghihimagsik na nagpipilit sa pagbangon laban sa mga plano ng kataas-taasan. Ang digmaan laban sa kanila ay hindi lamang isang pagtatalo sa teritoryo sa pagitan ng mga kalapit na bansa, ngunit ang katuparan ng banal na hustisya na lumalampas sa panahon at espasyo. Ang hatol laban kay Amalek sa gayon ay nakatayo bilang isang solemne na babala para sa lahat ng edad. Kahit na ang kasamaan ay tila nagtatagumpay sa isang sandali, kahit na ang masasama ay maaaring magtaas ng kanilang sarili sa harap ng kahinaan ng matuwid, hindi sila mananatiling walang parusa sa mata ng Diyos. Ang Panginoon ay makatarungan at ang kanyang paghatol, bagaman ito ay madalas na tila naantala sa mga mata ng tao, ay laging dumarating sa kasaganaan ng panahon. Kaya, ang alaala ng ang mga Amalekite ay hindi lamang tungkol sa isang talunang kaaway, kundi tungkol sa katapatan ng Panginoon sa pagtatanggol sa kanyang mga tao. Ito ang paalala na dinirinig ng Diyos ang sigaw ng mahihina na hindi niya binabalewala ang kawalang katarungan at ang kanyang katarungan ay tiyak na gaya ng pagsikat ng araw sa buhangin ng disyerto. Ang mga taon ay sumulong tulad ng walang tigil na mga alon ng panahon at mga siglo na nakasalansan sa kasaysayan ng Israel. Naglaho ang mga tao. Ang mga imperyo ay bumangon at nahulog. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nanatiling nakatayong hindi natitinag tulad ng isang walang hanggang bato. Ano ang itinakda sa Rephidim noong ang mga Amalekita ay nangahas na hamunin hindi lamang ang Israel kundi ang Diyos mismo ay hindi nawala sa alabok ng disyerto o nabura sa makalangit na alaala. Ang paghatol ay inimbak para sa itinalaga ng Panginoon. At nang dumating ang oras, muli niyang inihayag ang kanyang ipinangako. Sa pamamagitan ng propetang si Samuel, ang banal na utos ay ibinigay kay Saul, pinili ng hari na pamunuan ng Israel upang lubos na lipulin ang mga Amalekita. Dapat ay walang habag, walang pag-iingat, walang alaala na natitira sa kanilang pangalan o mga ari-arian. Lalaki, babae, bata, katulong, bakahan at kayamanan. Ang lahat ay dapat ibigay sa paghatol ng Panginoon na parang ang mismong apoy ng langit ay tumupok sa alaala ng isang tao na ang tanda ay paghihimagsik. Ang misyong ito ay hindi isang pananakop ng militar, ni isang pagsisikap na luwalhatiin ang Israel. Hindi ito isang digmaan tulad ng iba, sa kung aling mga kaharian ang naghanap ng lupa, kayamanan o prestihiyo. Ito ay isang solemne na pagpapatupad, isang gawa ng banal na katarungan laban sa isang tao na sa bawat henerasyon ay piniling manatili sa pagsalungat sa Panginoon. Malinaw ang utos. Ito ay hindi tungkol sa pandarambong, ngunit tungkol sa paghatol. Hindi tungkol sa tagumpay, ngunit tungkol sa paglilinis. Si Saul, gayunpaman, bagamat bahagyang sinunod niya, ay nabigong ganap na isagawa ang utos ng kataas-taasan. Nagtipon siya ng hukbo at nagmartsa laban sa mga Amalekita at nakamit ang isang malaking tagumpay. Tinalo ng kanyang mga kawal ang mga kaaway at winasak ang kanilang mga lungsod. Gayunpaman, sa halip na lubos na sirain lahat ng kumakatawan sa paghihimagsik ng mga taong iyon, iniligtas ni Saul ang tila pinakamahalaga. Ang hari ng mga Amalekita, si Agag, ay naligtas. At ito ay hindi maliit na detalye. Ang Agag ay hindi lamang isang karaniwang pinuno, ngunit ang tunay na simbolo ng pagsalungat laban sa Panginoon. Ang mismong pangalan niya ang nagdala ng bigat, ng dugo at karahasan. Bilang monarko, pinamunuan niya ang mga pagsalakay, pandarambong at mga kampanya laban sa Israel at iba pang mga tao sa disyerto. Kinatawan niya ang pagpapatuloy ng isang angkan
na minarkahan ng kasamaan, ang trono ng isang bansang binuo sa kalupitan at paghamak sa iba. Upang iligtas siya ay sa esensya, upang iligtas ang pinakapuso ng paghihimagsik na hinatulan ng Diyos. Para bang iniwan ni Saul na buhay ang ugat ng kasamaan na iniutos ng kataas-taasan na putulin ang ugat. Bukod dito, iningatan ni Saul at ng kanyang hukbo ang pinakamainam sa samsam, baka, tupa, kordero at kayamanan na dapat ay nawasak. Ang pinakamatatabang hayop, ang pinakamalulusog na kawan, ang pinakamahalaga ari-arian, lahat ng kumakatawan sa kaunlaran ng tao ay pinaghiwalay bilang pagnakawan. At pagkatapos ay upang bigyang katwiran ang kanyang pagpili, binalot ni Saul ang kanyang sarili sa relihiyosong hitsura. Sinabi niya na iningatan niya ang mga hayop na iyon para ihandog sa Panginoon. Ngunit sa mata ng kataas-taasan, walang laman ang palusot na iyon. Ang hindi ginawa ni Saul na unawaan na ang mga samsam ay isang pagsubok ng katapatan. Hindi kailangan ng Panginoon ng mga baka o mga tupa dahil siya ang may-ari ng lahat ng nilikha. Ang utos na sirain ang lahat ay hindi tungkol sa laman o ginto, kundi tungkol sa puso ng tao. Ang mismong katotohanan na si Saul ay tumingin sa mga bakahan at ninais na ingatan ang mga ito, ipinahayag kung saan nakasalalay ang kanyang pagtitiwala, hindi sa salita ng Diyos, kundi sa maliwanag na halaga ng kayamanan. Kaya, sa ilalim ng takip ng debosyon, inihayag ni Saul ang kanyang tunay na kahinaan, ang kawalan ng kakayahan na lubusang sumunod. Ano ang mukhang relihiyosong kasigasigan rebelyon na nagbabalat kayo sa katotohanan? Ang hari ay hinahangad na muling hubugin ang utos ng Diyos sa kanya sariling kaginhawahan. Ipinagpalit ang pagsunod sa walang kabuluhan ng panlabas na pagsamba. At sa paggawa nito, ipinakita niya na posibleng talunin ang mga hukbo bago ang mga tao at gayon paman natalo sa harap ng Diyos upang magdala ng mga handog sa altar, ngunit nawala ang pabor ng ang pinakamataas. Nang dumating si Samuel upang salubungin si Saul, hindi niya nakita ang isang nagsisising hari na nasira bago siya mabigo, ngunit isang taong sabik na bigyang katwiran ang kanyang sarili. Si Saul ay tumakbo sa propeta bilang isang naghahanap ng pagsang-ayon, sinusubukang takpan ang kanyang paglabag na debosyon. Iniharap niya ang kanyang mga dahilan na para bang mga pag-aalay ang mga ito, sinusubukang gawing isang gawa ng kabanalan ang pagsuway. Ngunit ang tingin ni Samuel na nagdadala ng banal na autoridad ay hindi nalinlang ng mga pananalita. Ang propeta, bilang tagapagsalita ng kataas-taasan, ay nagpahayag kay Saul ng mga salita na umaling-awngaw sa paglipas ng panahon bilang isang walang hanggang pangungusap. Ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa hain, at ang pagdinig ay mas mabuti kaysa sa taba ng mga lalaking tupa. Sa pahayag na iyon, hindi lamang sa hari ng Israel ang kausap ni Samuel, kundi itinatag para sa buong kasaysayan ng pananampalataya ang kakanyahan ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Ang Panginoon ay hindi nalulugod sa mga ritual na sinusubukang pagtakpan ang mga pusong suwail. Hindi siya nalulugod sa mga altar na natatakpan ng mga handog kung ang mga nagdadala nito ay ayaw sumunod. Ang nagpapanatili sa tipan ay hindi panlabas na mga gawa, ngunit isang masunurin, taos-pusong puso na handang sumuko ng lubusan sa banal na kalooban. At kaya, sa pinakaubod ng kwento ng Israel, isang walang hanggang aral ang nakaukit. Ang pagsuway, kahit na nakasuot ng mabubuting intensyon, ay hindi katapatan sa harap ng Diyos. At totoo, ang pagsamba ay hindi sa masaganang pag-aalay, kundi sa mga pusong yumuyuko ng walang pag-aalinlangan. Walang laman ang pagsamba ng walang pagsunod. Ang pagiging relihiyoso ng walang pagsuko ay tinatanggihan. Dahil sa banal na galit, itinaas ni Samuel ang kanyang tinig hindi lamang bilang isang propeta,
kundi bilang isang hukom ng Panginoon. At sa harap ng hari na hindi nakatupad sa utos, inihayag niya ang hindi mababawi na hatol. Tinanggihan si Saul bilang hari dahil tinanggihan niya ang salita ng kataas-taasan. Ang isa na pinili upang mamuno sa Israel, ang unang umupo sa trono ng bansa, ay mawawala ang kanyang korona hindi dahil sa pagkatalo ng militar, kundi sa espiritual na pagkatalo. Ang isang paghahari na maaaring namarkahan ng katapatan at pagpapala ay naging isang marupok na trono na nasira ng pagsuway at pagmamalaki. Sa harap ng mga tao, ipinatupad ni Samuel ang misyon ni Saul, tumangging kumpletuhin. Hindi maibabalik ng propeta ang panahon o muling isulat ang kasaysayan, ngunit naipakita niya sa harap ng lahat na ang paghatol ng Panginoon ay hindi mapag-usapan. Si Agag, na hari ng mga Amalekita, ay dinala bago si Samuel. Siya na iniligtas ni Saul ay lumakad ng may pagtitiwala, marahil naniniwala na ang kanyang buhay ay napanatili bilang tanda ng tagumpay o kaawaan. Bakas sa mukha niya ang kayabangan ng isa na, kahit na natalo sa larangan ng digmaan, ay itinuturing pa rin ang kanyang sarili na hindi magagapi sa harap ng hustisya ng mga tao. Ngunit si Samuel, sa pangalan ng Panginoon, ay nagpakita na walang puwang Ang pagmamataas sa harap ng banal na utos. Doon sa harap ng Israel, ang propeta ay nagsagawa ng isang bukol na nagwakas sa buhay ng isa na sumasagisag sa paghihimagsik laban sa Diyos. Ang pagkilos ay malupit, madugo, ngunit kailangan. Hindi ito personal na paghihiganti o walang bayad na karahasan. Ito ang katuparan ng pangungusap na ang Diyos mismo ang nagpahayag. Kasama niyan kumilos, ipinakita ni Samuel ang lahat na ang salita ng Panginoon ay hindi maaaring ipagpaliban para sa kaginhawahan ng tao. Ang ipinasya ng kataas-taasan ay dapat isagawa kahit na ito ay tila malupit sa tao. Naging watershed ang episode na ito sa alaala ng Israel. Ito ay nagsiwalat ng isang katotohanan na umaalingaw-ngaw bilang isang solemne na pag-init. Hindi sapat na makibahagi sa gawain ng Diyos. Ang isa ay dapat sumunod ng lubusan. Sa mata ng Panginoon, ang bahagyang pagsunod ay ganap na pagsuway. Ang kabiguan ni Saul ay hindi lamang nagdulot sa kanya ng isang misyon. Ang kaharian mismo ang nabayaran niya. Ang kanyang korona ay gumuho hindi sa harap ng mga espada ng kaaway, ngunit bago ang kanyang sariling pagtataksil. Kaya, ang pagbagsak ni Saul ay naging isang halimbawa para sa lahat ng henerasyon. Ang isang tao ay hindi maaaring paglaruan ang kalooban ng Diyos o palitan ito ng mga banal na dahilan. Ang pananampalataya na sumusuway ay hindi pananampalataya. Ang pagsamba na hindi pinapansin ng banal na utos ay kasuklam-suklam. Ang episode ay nagsiwalat na ang tunay na kadakilaan ng isang pinuno ay wala sa kanya lakas o diskarte, ngunit sa kanyang walang pag-aalinlangan na pagsunod sa tinig ng Panginoon. Sa pagtanggi ni Saul, itinaas ng Panginoon si David, isang taong ayon sa kanyang sariling puso, upang maghari sa Israel. At sa kaibahan sa kanyang hinalinhan, si David ay nagpakita ng katatagan at katapatan laban sa mga Amalekita. Nang sila ay bumangon laban sa kanya, si David ay hindi nagtipid, hindi umalis sa paglabag, at hindi umatras bago ang kanilang pagsuway. Sa mga mapagpasyang labanan, nakamit niya ang napakalaking tagumpay, iniligtas ang mga pamilyang binihag, nabawi ang mga samsam, at ibinalik ang pag-asa sa kanyang bayan. Kung saan may takot, nagdala siya ng kumpiyansa. Kung saan may pang-aapi, siya ay nagdala ng kaginhawahan. At kung saan nananatili pa rin ang alaala ng pagtataksil ng mga Amalekita, itinaas niya ang bandila ng tagumpay sa ilalim ng kamay ng Panginoon. Ngunit kahit noon pa man, hindi agad natapos ang kwento ng mga Amalekita. Kahit na natalo ng maraming beses, nakaligtas ang maliliit na grupo, lumalaban sa anino ng kasaysayan.
makalipas lamang ang mga taon sa paghahari ni Haring Hezekias na ang mga huling labi ay nawasak sa bundok Seir. Doon sa wakas ang salita ng Panginoon ay natupad ng buo at ang Israel ay nakaranas ng kapayapaan sa rehiyon. Ang mga tagumpay na ito ay nagdadala sa loob nila ng isang malalim na mensahe. Ang kaaway ay maaaring lumaban sa loob ng ilang panahon, ngunit bago ang katapatan at pagsunod sa Panginoon, ang tagumpay ay tiyak at ganap. Ang katuparan ng pangako ay maaaring mukhang naantala, ngunit ang oras ng Diyos ay perpekto. Hindi siya nabigo, hindi niya nalilimutan at hindi niya pinababayaan ang kanyang mga tao. Ang kwento ng mga Amalekite ay hindi lamang isang malayong talaan ng nakaraan, ngunit isang buhay na patotoo na umaalingaw-ngaw sa ating mga araw na nagdadala ng espiritual at moral na mga aral na may malaking halaga. Isa sa mga unang katotohanang itinuturo nito sa atin ay ang kahalagahan ng kumpletong pagsunod sa Diyos. Sinubukan ni Saul na lumakad sa kalagitnaan ng pagtupad sa bahagi ng utos ng Panginoon. Ngunit ang kanyang bahagyang pagsuway ay nagdulot sa kanya hindi lamang ng trono, kundi pati na rin ng banal na pagsang-ayon mismo. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa Diyos ay walang gitnang lupa. Alinman tayo ay sumusunod ng lubusan o tinatanggihan natin ang kanyang kalooban. Ang isa pang makapangyarihang aral ay na ang mga Amalekita ang naging simbolo ng pagsalungat sa mga layunin ng Diyos. Ipinapaalala nila sa atin na sa ating paglalakbay, tayo rin ay haharap sa paglaban. Ang mga hamon na dumarating upang subukin ang ating pananampalataya ay yumanig sa ating kumpiyansa at tuksuhin tayong sumuko. Gayunpaman tulad ng Israel, ang tagumpay ay ginagarantiyahan kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon ng buong puso, kapag nananatili tayong matatag kahit na sa harap ng mga pakikibaka, at kapag tayo ay nagkakaisa sa panalangin at tiyaga. Ang salaysay na ito ay isang pag-init din laban sa kaduwagan at kalupitan. Ang mapanlinlang na pag-atake ng mga Amalekites ay nagpakita na ang kasamaan ay maaaring umunlad sa isang panahon, ngunit ito ay magdadala ng hindi maiiwasang mga kahihinatnan. Sa kaibahan, nananatili ang katapatan, katarungan at integridad bilang mga landas ng pagpapala. Ito ay isang paalala na ang bawat kilos ay may bigat sa harap ng Diyos at na siya ay makatarungan sa paghusga at paggantimpala. Sa wakas, ang salaysay ng mga Amalekite ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Kahit na lumaban ang kalaban, kahit na tila walang katapusan ang mga labanan, kumikilos ang Panginoon sa tamang panahon. Nanaig ang kanyang hustisya, ang kanyang kamay ay gumagabay at ang kanyang presensya ay nagpoprotekta. Ang Israel ay nahaharap sa nakikitang mga kaaway. Nakaharap kami sa loob at labas, nahihirapan araw-araw, ngunit ang mensahe ay pareho. Nang may pananampalataya, pagsunod at pagkakaisa, walang pagsalungat ang makakalaban sa kapangyarihan ng ating Diyos. Nawa ang kwentong ito ay palakasin ang iyong puso at bigyan ka ng inspirasyon na magtiwala ng lubos sa Panginoon kahit na ang mga labanan ay tila mas malaki kaysa sa iyong lakas. Siya ay lumalakad kasama mo sa bawat hakbang, nagpapanatili ng iyong buhay at nagbibigay ng tagumpay sa mga iyon na hindi sumusuko. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyong puso at gusto mo ng higit pa mga taong maaabot ng salita, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Sa ganitong paraan, nakakatulong ka sa pagpapalaganap ng katotohanan ng banal na kasulatan at makatanggap ng nilalaman na iyon, nagpapalakas ng pananampalataya linggo-linggo. Gayon din, i-activate ang notification bell para ikaw marinig mula sa iyo. Anong bahagi ng kwentong ito ang higit na nakaantig sa iyong puso? Iwanan ang iyong komento sa ibaba. Salamat po marami sa pananatili sa akin hanggang sa huli. See you soon.